Mag-isa kong pinalaki ang anak kong lalaki. Magmula na magkahiwalay kami ng asawa kong si Mirasol, Kuya Roms. Mahaba ang istorya ko, pero sana mailahad ko sa inyo ng maayos. Ako nga pala si Curvy, Kuya Roms, at ito po ang istorya ko. Anim na taon na nakalipas magmula na maghiwalay kami ng asawa kong si Mirasol. Iniwan niya sa akin ang nag-iisa naming anak na lalaki na ngayon ay 7 years old na. Nang mga panahon na yon ay may stable naman akong pinagkakakitaan. May ilan akong mga negosyo. Bago ko makilala at maging asawa si Mirasol, ay may mga pundar na akong mga condo units na pinauupahan ko naman. Kaya monthly may dagdag income ako. Na siyang malaking tulong sa amin sa buhay namin mag-asawa. Ang naging dahilan ng paghihiwalay namin ng asawa ko ay nang minsang nagkaroon kami ng relasyon ng kanyang half-sister. Nakilala ko si Jubel nang mamatay ang father ni Mirasol. Nagpunta siya sa libing nito. Pagkatapos ng libing ay sa bahay na namalagi si Jubel. Sa Cebu pa nang galing si Jubel at dahil nga dito ay sa bahay na muna siya pinatuloy ni Mira. Maganda si Jubel, sa edad na 24 ay wala pa itong asawa. At dahil nga kapapanganak lamang noon ni Mirasol ay nagsilbing kasambahay namin siya. Pero hindi namin siya itinuring na katulong. Likas na kasi sa kanya pagiging masipag. Kusa siyang nagtatrabaho sa bahay. Kaya naman malaking tulong din ito sa amin ni Mira. Lalo na nang magsimula ng pumasok sa trabaho ang asawa ko. Si Jubel na ang nag-aalaga ng anak namin. Kaya buwan-buwan binibigyan ko siya ng pera bilang kapalit ng pagtatrabaho niya sa bahay. Ayaw pang ang tanggapin ang ibinibigay ko. Dahil malaking bagay na daw na nakatira siya sa amin at pinakakain namin siya. Pero nagpumilit ako na bigyan siya ng pera. Tanggapin mo na, Jubel, para may sarili ka ring panggastos kapag gusto mong mamasyal o di kaya may bibilhin ka sa mall ng bagay na kailangan mo. O di kaya ipadala mo sa nanay mo sa probinsya. At dahil nga sa pangungulit ko ay tinanggap na niya ang bigay kong pera. Minsan dinadagdagan ko pa. Madalas wala sa bahay si Mirasol, kaya madalas din kami lamang ang tao sa bahay ni Jubel. Kaya nagkakaroon kami ng maraming oras sa isa't isa para makapag-usap. Natanong ko nga sa kanya na, bakit wala ka pang boyfriend, Jubel? Hindi naman nahihiyang sinagot niya ko. Sabi niya, nagkaroon naman daw siya dati pero nagkahiwalay din daw sila magmula nang makuha ng lalaki ang gusto sa kanya. Ibinigay niya lahat pero bandang huli ay naghiwalay din sila dahil naghanap pa rin ito ng iba. Sa ngayon wala naman daw nanliligaw sa kanya, saka kahit sakali meron man ay malamang ayawan din niya dahil ayaw na niyang magkaroon ng boyfriend. Natatakot siyang masaktan uli. Lumipas pa ang mga araw, napapansin kong may kakaiba sa kilos ni Jubel. Naging tahimik ito at malungkot. Kaya kaagad ko nga siyang kinausap tungkol dito. Tinanong ko siya kung bakit siya tahimik at malungkot. Malapit na kasi akong mag-birthday, kuya. Malungkot ako kasi hindi ko kasama ang nanay ko. Sagot niya sa tanong ko. Gusto mo bang umuwi sa probinsya? Tanong ko naman sa kanya. Sagot nga sa akin ni Jubel ay, ayoko kuya, okay lang naman ako dito tsaka malayo ang probinsya. Baka mamiss kita. Nakatawa si Jubel na para bang sinasabi niyang joke lang na mamimiss niya ako. Pero ako nagulat ako sa sinabi niya.
Kinagabihan nga ay nag-usap kami ni Mira. Nabanggit ko sa kanya na magbo-birthday na pala ang kapatid niya. Dito ay naisip ni Mirasol na ipasyal namin si Jubel kahit sa mall lang. Tapos kakain kami. Kinabukasan pumasok ng maaga ang asawa ko sa trabaho niya. Naiwan na naman kaming dalawa lamang ni Jubel sa bahay. Pero hindi ko binanggit sa kanya ang plano namin ni Mirasol sa kanya sa darating na Sabado, birthday niya. Dumating ang araw ng Sabado, kinausap ako ni Mira tungkol sa plano namin kay Jubel. Sabi niya sa akin, hindi daw siya pinayagan ng boss niya na mag-day off. Kaya kaming dalawa na lamang daw ni Jubel ang umalis, kasama si baby. Medyo nalungkot din ako sa sinabi ng asawa ko. Nagtatampo na rin dahil minsan ko lamang din siya makasama dahil halos parati na lamang siyang nasa trabaho at halos ayaw na nga niyang umuwi sa bahay. At itong birthday sana ni Jubel ang pagkakataong makasama ko siya. Pero hindi naman siya pwede. Wala akong nagawa kundi ang unawain na lamang ang asawa ko. Alam kong magtatalo lamang kami kapag pinagpilitan ko ang gusto ko sa kanya. Nang makaalis si Mira ay kinausap ko na lamang ang kapatid niya. Kaagad kong ang binati si Jubel at niyaya na lalabas kami para kumain at mamasyal dahil birthday niya. Tuwang-tuwa naman siya. Kasama baby namin, lumabas kami at namasyal sa mall. Masayang masaya naman si Jubel. Masaya din ako kahit papaano. Kahit wala si Mira. Gabi na nang kami ay umuwi sa bahay. Wala pa sa bahay si Mirasol. Medyo naiinis na naman ako dahil alam kong maaga siya uuwi. Pero wala pa siya. Kaagad ko nga siyang tinawagan at nasa trabaho pa daw siya. Hinintay ko ang pag-uwi niya sa bahay at nang dumating nga siya ay kaagad ko siyang kinausap. Nilabas ko ang sama ng loob ko sa kanya. Nag-away lamang kami ng gabing yon, Kuya Roms. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog. Wala akong makitang dahilan kung bakit bigla na lamang nagbago sa akin si Mirasol. Kinabukasan araw ng linggo, walang pasok si Mira sa trabaho. Alam kong magiging okay na naman kami dahil plano ko na siyang suyuin. Ganon naman talaga palagi. Ako ang madalas na nanunuyo sa kanya kapag may tampuhan kami. Pero nagulat ako nang magpaalam siya sa akin. Pupunta muna ako sa mama ko. Matagal ko na rin siyang hindi nabibisita. Yung nangyari kagabi kalimutan na natin yon. Sorry Mira. Salita ko pero para siyang walang narinig. Nakaagad na lumabas na ng bahay. Naiiwan na lamang akong naguguluhan. Tahimik akong nakaupo sa sofa. Nang bigla naman lumapit sa akin si Jubel, inabutan niya ako ng isang baso ng orange juice. Salamat Jubel. Mahina akong salita sa kanya. Wala yun kuya. Sagot naman niyang nakangiti. Ngayon ko lamang napansin ang matamis niyang mga ngiti. Nakatingin sa akin si Jubel. Bakit Jubel? May kailangan ka ba sa akin? Salita ko habang kinakabahan ako. Naawa ako sa iyo kuya. Mukhang hindi ka na kinakausap ni ate. Salita niya. Napabuntong hininga ako nang marinig ko ang sinabi ni Jubel. Ininom ko ang malamig na orange juice na inabot niya sa akin kanina. Tahimik ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pakiramdam ko, napapagod na ako. Nang bigla lamang lumapit sa akin si Jubel, nagulat ako nang dumampi ang mga labi niya sa mga labi ko. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Mabango. Muli niya akong hinalikan. Napahawak ako sa kanyang mga pisngi. Mabilis ang pangyayari.
hindi ko maitatanggi na napakaganda ni Jubel, lalo na at hindi na ibibigay ni Mira ang pangangailangan ko bilang lalaki. Ang kasabikan ko sa asawa ko ay kay Jubel ko na ibigay. Sa sala nangyari ang lahat sa amin ni Jubel. Kinagabihan ay nakatanggap ako ng tawag mula sa asawa ko. Sunduin ko na daw siya sa bahay ng mga magulang niya. Ganon na nga ang ginawa ko, pinuntahan ko siya at umuwi na kami sa bahay. Okay na kami uli ni Mirasol. Ganito kami ng asawa ko. Nang gabi rin yun, ibinigay niya sa akin ang aking kailangan. Pero mas dama ko ang init ni Jubel kaysa sa kanya. Nagtuloy naman ang lihim at bawal naming relasyon ng kapatid ng asawa ko. Kapag nasa trabaho si Mirasol, ay ito naman ang oras namin ni Jubel sa bahay. Dito kami nagpapakasaya, dalawa. Habang lumilipas pa ang mga panahon, nararamdaman kong mas masarap kasama si Jubel kaysa kay Mirasol. Mahal ko ang asawa ko, pero masaya ako sa ginagawa namin ni Jubel. Hanggang ang lihim namin ni Jubel ay matuklasan ni Mirasol. Nasa kasarapan kami ng paglalaro sa kwarto ni Jubel nang biglang dumating ang asawa ko. Huling-huli niya kami sa akto. Hindi namin ito maitanggi ni Jubel. Galit na galit naman si Mirasol sa akin, lalo na kay Jubel. Nang araw din na yon ay kaagad nga niyang pinalaya sa bahay ang kapatid niya. Wala akong magawa dahil mali naman talaga ang ginawa namin ni Jubel. Umalis din si Mira sa bahay. Iniwan niya ako, pero hindi ako pumayag na maghiwalay kami. Pinilit kong ayusin namin ang lahat para sa anak namin. Muli nga ay binigyan ako ni Mira ng isa pang pagkakataon, Kuya Roms. Muli kami nagsama sa bahay, pero walang araw na hindi kami nag-aaway dalawa. Wala nang tiwala sa akin si Mira. Lagi naming pinag-aawayan ang ginawa namin ng kapatid niyang si Jubel. Masakit sa kanya ang ginawa ko. Hanggang ang bagay na nagawa ko ay hindi ko inaasahang gagawin din niya sa akin. Nasa 1 buwan na rin ang nakalipas magmula nang muli kaming nagsama, dalawa, nang matuklasan kong may ka-affairs siyang iba. Kasamahan niya sa trabaho. Hapon noon ng Biyernes nang sunduin ko sa trabaho niya si Mira. Birthday noon ng anak namin na 1-year-old na. Bala ko sanang mag-celebrate na lang kami sa labas. Pero nagulat ako nang makita ko siyang sumakay sa ibang kotse. Kaagad ko nang kinuhanan ng litrato ang sinakyan niya. Sumakay ako ng taxi at kaagad ko nga siyang pinasundan. Nagtuloy-tuloy ang takbo ng kotseng sinakyan niya. Ang akala ko ay sa bahay ang tuloy niya. Pero nagulat ako nang biglang lumiko ang kotse sa bahay na pula. Sa motel siya tumuloy. Umuwi na lamang ako sa bahay. Nagpahinga ako. Ramdam ko ang sakit na ginawa ni Mira sa akin. Tinawagan ko siya sa kanyang cellphone pero hindi siya sumasagot. Hinintay ko na lamang ang pagdating niya sa bahay. Dumating si Mira ay halos sa ating gabi na at kaagad ko nga siyang tinanong, "Bakit ngayon ka lang?" Seryoso kong tanong sa kanya. Bigla kasing nagpa-overtime ang boss ko. Mahina niyang sagot sa akin. Pigil ko ang galit ko. Sinungaling ang asawa ko. Kaagad ko nga ipinakita sa kanya litratong kinuha ko, ang kotseng sinakyan niya. "Kaninong kotse to?" Tanong ko. "Boss ko yan." "Bakit ba?" Sagot niya. Parang gusto kong maglaho ng mga oras na yon sa sobrang sakit na ginawa niya sa akin. Hindi ako makapaniwalang gagawin rin niya sa akin ang ginawa ko. Kaagad nga ay nagdilim ang paningin ko. Ibinuhos ko ang galit ko sa mga gamit sa bahay.
Halos sirain ko lahat ng makita ko dahil hindi ko naman siya kayang saktan ng pisikal. Takot namang lumabas ng bahay si Mira. Dala ang ilang mga gamit niya at nagmadali itong umalis. Magmula noon ay hindi na bumalik sa akin ang asawa ko. Hindi na rin siya tumawag pa sa akin. Hindi ko na rin siya pinag-aksayahan ng panahon para hanapin. Unang taon na wala sa buhay ko si Mira. Nahirapan ako, pero kinakaya ko naman. Ako na ang nag-aalaga sa anak namin. Pero iniisip ko na lang na magiging maayos din ang lahat. Hindi na rin ako kumuha pa ng tagapag-alaga. Hanggang sa hindi ko namamalayan, lumilipas na mga taon. Unti-unti namang lumalaki si Luke, ang anak ko. Lumaki siyang masayahin, palakaibigan, cute at malusog. Kaya masayang masaya na rin ako kapag nakikita ko siyang naging mabuti ang paglaki. May mga pagkakataong nagtatanong din siya tungkol sa mami niya, pero sinasabi ko na lamang sa kanya na umalis ang mami niya nang hindi ko alam. Hindi ko rin kasi masasabi na baka balang araw, hindi naman ako umaasa pero baka bigla na lamang bumalik si Mira sa buhay namin. At alam ko namang paglaki niya ay masasabi ko rin sa kanya ang totoo at alam kong maiintindihan na niya ang lahat. Unang pasok ng anak ko sa preschool, ako ang nagatid sa kanya. At nang pagsundo ko, dito ko nakilala si Benny. Magkaklase ang anak naming lalaki. Mukha namang mabait si Benny. At araw-araw kami nagkikita sa school, Lunes hanggang Biyernes. Dito nga ay naging magkaibigan kami. Nabanggit niya sa akin na hiwalay na rin sila ng kanyang asawa. Pareho lamang kami ng edad ni Benny na wala pang 30. Pareho kami single dad ni Benny. Masaya naman kasama si Benny. Kapag nagpapang-abot kami sa school ay kinakamusta niya kaagad ako at madalas kaming magkwentuhan tungkol sa buhay at sa negosyo. Negosyante rin kasi siya. Hanggang isang beses inimbita niya ako sa bahay niya. Araw ng Sabado yon, banding lang daw kami. Tamang-tama naman noon at dumalaw si Mama sa bahay. Kaya iniwan ko na muna si Luke. After lunch na ako dumating sa bahay ni na Benny at di naman kalayuan mula sa bahay namin sa Fairview. Desente ang place niya, katamtaman ang laki ng bahay niya, pero masasabi kong maayos ito. May garahe at may space pa na may mini garden. Sa palibot ng bakod ay may malalago ng puno ng mga Indian trees. May upuang bench na may lamesa sa ilalim ng palm tree na malago na rin na nagbigay ng lilim. Kaagad ko ngang naamoy ang mabangong barbecue na niluluto niya. Kaagad nga niya akong tinawag sa kinaroroonan niya habang nag-iihaw. "Welcome to my place, bro. Pagpasensyaan mo na lugar ko." Habang kinakamayan ako ni Benny. Napansin ko naman ang mabalbon at mamasal na mabilog niyang mga hita dahil ngayon ko lamang siya nakitang naka-shorts. Sakto lang din naman ang build ng katawan niya at fit sa height niyang 5 feet and 6 inches. "Kumain ka na ba, bro?" Tanong pa niya sa akin. "Oh, bro. Bago ako umalis sa bahay kanina lang." Sagot ko naman. Nakita ko namang lumapit siya sa isang malaking cooler. Binuksan niya ito at kinuha ang 2 bote ng San Mig Light. O tamang-tama, inabot niya sa akin ang malamig na beer. Umupo na kami, tamang-tama, nakaluto na rin siya ng barbecue. Pakiramdam ko mag-e-enjoy ako. Masarap kausap si Benny. May negosyo pala siyang mga car wash at nagbabuy and sell din siya ng mga sasakyan. Naikwento ko na rin sa kanya ang business ko. Habang tumatagal ay nakakarami kami ng beer. Mukhang marami siyang pinalamig sa cooler niya. Kaya pareho na rin kaming tinatamaan at napapasarap na nga ang kwentuhan namin. At napapansin ko namang panay na rin ang hawak ni Benny sa hita ko.
Hanggang sa nagtanong na sa akin si Benny kung ano ang pinakatinatago kong sekreto sa buhay. Sabi pa niya, pag nagkwento ka bro, magkukwento din ako ng sekreto ko. Seryoso si Benny. Dahil nga pareho na kaming lasing, naikwento ko sekreto ko. Ang dahilan kung bakit kami naghiwalay ng aking asawa. Kinuwento ko sa kanya na nagkaroon kami ng affair ng kanyang half-sister. Pagkatapos kong magkwento ay tumahimik namang bigla si Benny. Alam kong bumubelo lamang siya. Pagkatapos niyang huminga ng malalim ay nagsalita na nga siya. Nakipag-3S daw sila ng wife niya. Pareho daw nila itong gusto dahil pinag-usapan naman nila ito dati. Pareho daw sila nag-i-enjoy, minsan MFF at madalas MFM. Lalo tuloy akong ginanahan na makinig sa istorya niya. Pero hindi naman daw ito ang dahilan ng paghihiwalay nila ng wife niya. Inamin sa akin ni Benny na isa siyang bi-male. Hindi na ako nagulat dahil kanina ko pa nga napapansin sa mga kilos niya. Kwento pa niya, matagal na rin daw na hiwalay sila ng wife niya. Nalaman kasi nito na lihim siyang lumalakad kasama ang ibang lalaki. At kung minsan sa bahay niya at dito nga ay nahuli siya ng kanyang asawa. Sa ngayon daw ay mabuti na silang magkaibigan. Katunayan nga ay kasama ngayon ng asawa niya ang anak nila. Dahil paminsan-minsan hinihiram ito sa kanya para ipasyal. At kung minsan, sa kanya nagpapalipas ng ilang araw ang bata. May iba na rin daw asawa ang wife niya. Paminsan-minsan nagkikita silang tatlo. Mas okay nga daw ang relasyon nila ngayon. Medyo humahanga ako ng konti sa mga ikinukwento ni Benny sa akin. Meron pala talagang ganoong tao. Siguro dahil na rin sa kasarian niya na hindi purong lalaki. Napasarap pa ang inuman namin. Maya-maya ay may taong dumating sa gate. Nakita ko nang tumatakbo ang anak niya na papalapit sa kanya. Kaagad nga niya itong sinalubong ng mahigpit na yakap. Nang pagtingin ko sa gate ay may babaeng pumasok. Napawaw na lang ako sa ganda niya. Ang akala ko nga isang celebrity. Naglakad na siya papalapit sa amin na kaagad namang ipinakilala sa akin ni Benny. Kirby, may ex-wife nga pala, si Hazel. Hindi ko mapigilang mapangiti sa kanya dahil kung titingnan ng mga mata niya ay para itong nakangiti. Sa ganda nga ni Hazel ay para siyang isang masarap na pagkain. Nice meeting you, Kirby. Sagot naman ni Hazel na para bang nangaakit ang boses, mababa at sexy, habang kinakamayan ako. Hindi naman ako makapaniwala na hiwalay sila ni Benny. Sa bagay kasi, magandang lalaki din naman si Benny. Bagay sana sila talaga. Pero sa nakikita ko, mukha nang okay naman sila. Kaya napatanong na lang ako kay Benny. Dahil may tama na nga ng iniinom naming beer, hindi na ako nahiya. Hiwalay ba talaga kayo bro? Oo bro, ganito kasi sitwasyon namin ni Hazel. Nakinig na lang ako sa kwento niya. Mula high school ay magkaibigan daw sila ni Hazel. Una pa lang ay alam na ni Hazel na bi-male siya. Hanggang sabay na rin sila nakapagtrabaho. Hanggang isang araw nagkaroon ng challenge si Hazel sa kanyang mga kaibigan. Dinidare siya kung kaya daw ba niyang gawing tunay na lalaki si Benny. Sayang daw kasi ang gwapo nito. At yun nga, isang gabi, walang tao sa bahay nila Benny. Pinuntahan siya ni Hazel para ituloy ang plano niya. At dahil silang dalawa lamang ang tao, sinimulan na niyang akitin si Benny. Pinakitaan niya ito ng kanyang alindog. Alam ni Hazel na nadadala na si Benny dahil kahit pusong babae ay kalahati nito ay alam niyang may pusong lalaki pa rin ito. Ano bang ginagawa mo, Hazel? Nakangiti lamang si Hazel. Ayaw mo ba ng ganito, Ben? Ayaw mo ba sa akin?
At nang lumapit na nga si Hazel sa kanya ay hindi na siya nakatanggi. Lalo na nang sunggaban siya nito. At yun na nga, ramdam ni Hazel ang pagkalalaki ni Benny. Nangyari ang inaasam ni Hazel. Naulit pa nang naulit ang nangyari sa kanila hanggang magdalang taon na si Hazel. Nalaman ito ng mga magulang nila na kaagad nga silang ipinakasal. Pero si Benny wala siyang pagmamahal kay Hazel. Kung meron man, ito ay bilang kaibigan lamang. Tanggap naman ito ni Hazel hanggang sa makapanganak na nga siya. Hanggang sa may nakilalang ibang lalaki si Benny, si Darius. Naging malapit sila sa isa't isa. Kahit papaano nasaktan din si Hazel. Lalo na at lalaki ang ipinalit sa kanya ni Benny. Ang masakit, dinadala na ito ni Benny sa bahay nila. At dahil dito, ayaw magpatalo ni Hazel. Inakit-akit din niya si Darius. Magandang lalaki si Darius. Hanggang sa pinatulan na nga siya ni Darius. Hindi makapaniwala si Hazel sa atin na ligaya sa kanya ng tunay na lalaki. Hanggang nahuli na nga sila ni Benny. Nadatnan silang dalawa na may ginagawang tiktokan sa kwarto, pero imbis na magalit, nagustuhan ni Benny na makita niya kung gaano kasaya si Hazel sa piling ni Darius. Bigla na lang sumali si Benny sa laro ni na Hazel at Darius. Nagustuhan naman ito ni Hazel at ni Darius. Nag-tiktok silang tatlo. Magmula nga noon ay madalas na nilang gawin tatlo ang mag-collab. Sabay silang nagtitiktok. Nagsama silang tatlo sa isang bahay. Nang lumaon ay humiwalay na rin sina Darius at Hazel sa kanya dahil lumalaki na ang anak nilang lalaki. Napag-usapan naman nila ito ng maayos. Habang nagkukwento nga hindi ko mapigilang tingnan ng malagkit si Hazel. Alam ni Benny na nakatitig ako sa ex-wife niya. Pero pilit kong pinipigil ang sarili ko. Matagal-tagal na rin hindi ako nakapag-tiktok kasama ang iba. Madalas, sariling sikap ako. Mahaba-haba na rin ang inuman namin tatlo. Hanggang, mamaya ka na umuwi bro. Bukas pa uuwi si Hazel. Join us tonight. Paanyaya sa akin ni Benny. Nakaramdam ako ng init nang marinig ko ang ibinulong sa akin ni Benny. Lalo na at nakatingin si Hazel sa akin na nakangiti. Pero nakaramdam ako ng hiya. Na-insecure ako bigla dahil sa katawan ko. Medyo napabayaan ko na kasi sarili ko magmula nang hiwalayan ako ni Mira. Kaya nadagdagan ang timbang ko at pati na rin ang bilbil ko. Parehong sexy silang dalawa. Hindi ako pwedeng makipagsabayan. Nang biglang tumunog na cellphone ko, 9 PM na rin pala. Tumatawag na ang mother ko. Hinahanap na daw ako ni Luke, anak ko, at kailangan nang umalis ang mother ko. Kaagad na rin ako nagpaalam kay na Hazel at Benny. Nang hinayang si Benny pero wala rin siyang magawa. Sige Kirby, next time na lang ha. Nagpaalam na rin ako kay Hazel. Kinabukasan na kami nakita ni Benny sa school. Na makita nga niya ako ay kaagad siyang lumapit sa akin. Nang araw na yon ay coding ang auto ko. Nang pauwi na kami ay nag-offer siya na ihatid na niya kami sa bahay. Naglakad na kami papunta sa parking lot. Hinawakan ako sa kamay ni Benny. Malambot at malamig ang palad niya. Nakaramdam ako ng awkwardness pero okay lang naman. Nagustuhan ko.